Hello again, God no Kachika Life! Welcome back to my channel. Nananatiling #1 movie sa Netflix ang pelikulang Hello Love Again ni Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard. Ito nga po ay mula nung mag-debut ito sa nasabing online streaming platform noong February 13. Kaya naman hindi katakatakang naging matamnay din ang performance sa box office ng movies na pinalabas noong week na yon. Maging ang Captain America Brave New World na bahagi ng Marvel Cinematic Universe ay hindi rin nagpakitang gilas sa takelya dahil bukod sa hindi magandang reviews, ay itinuturing ito isa sa pinakamahinang pelikula sa Captain America film series. Ang napapanahong Cinemalaya movie naman ng Balota na pinagbidahan ni Miss Marian Rivera ang nakaupo ng ika-8 pwesto. Dahil dito, kinumpera at kinabog daw ni Miss Catherine Bernardo si Miss Marian Rivera. Samantala, dahil nakumpirmado na magiging isa sa judge ng PGT or Pinoy Got Talent si Miss Catherine Bernardo, nahati naman po ang opinyon ng mga netizens. Kanak na nga po sa lahat po na social media platform na si Miss Catherine Bernardo ang isa umano na magiging hurado sa pinakabagong edisyon ng Pilipinas Got Talent. Samut-sari naman ang naging reaksyon ng mga netizens sa nasabing development. May mga nagmamalditen, question ang potential ng actress bilang judge. May mga humirit pang hilaw umano sa maging hurado ng talent show si Miss Catherine Bernardo. Siyempre, hindi mawawala may maraming mga nantanggol kay Miss Catherine Bernardo at nagsabing may mata rin ito sa pagkilatis ng mga talino. Basahin po natin ang ilan sa mga nagkomento. Sa Die Hard fan, di ko ma-judge-spy. Bakit? Pero happy for her sa new project. No hate, pero ano ang maiambag niya sa PGT? Ito po yung pangalawang nag-comment po. First time to at maganda na iba't ibang generation group ang judge. Pero wala bang ibang pwede maging representative ang millennial? Not a fan pero mas prefer ko si Miss Nadine over kay Miss Catherine na maging judge. No hate po pero ang dami naman sana capable na maging judge. Not too sure about Kat, lalo na si Donnie laging pasit mag-comment. Pero syempre, panghatak nga ng viewers. No offense, wala na bang mahanap na iba ang ABS for the ratings na lang ba ang eksena? Isa rin po ito sa mga nag-comment. Gets ko bakit some people think Miss Catherine doesn't fit as a judge, but I feel like she has not really been given a chance in this field yet. People always say na pakita yung ibang side ni Miss Catherine. I think perfect opportunity ito. She's been in the industry for so long and has seen different sides of showbiz, acting, endorsement, business, so she could offer valuable insight in her own way. Sometimes stepping into a new role can surprise everyone. I'd like to see her range her before ko siya i-judge. Parang out of place naman si Miss Catherine sa mga judges. Patuloy na isa sa mga nag-comment. Masasabi ko lang siya dito sa mga nag-comment ng bad or hindi maganda kay Miss Catherine Bernardo. Bigyan po natin ng pagkakataon ipakita kung ano yung kaya pang gawin ni Miss Catherine Bernardo. Ipakita or bigyan natin siya ng pagkakataon kung patunayan yung sarili niya bago natin po siya i-judge. Kasi hindi pa nga po nagsisimula itong si Miss Catherine Bernardo ang dami na pong bad feedback po sa kanya Hindi pa po siya nakakaumpisa pinapangunahan na po siya. Ang dami na po yung bad comment na ibinibigay sa kanya. Kasi sa totoo lang ilang beses na po siyang in-offer ng PGT na isa sa maging judges pero hindi nga po tinatanggap ni Miss Catherine Bernardo. But this time nga po, tinanggap niya na po ni Miss Catherine Bernardo kasi sa tingin niya, may maiaambag niya, may maiaambag siya, or sa tingin niya po kaya niya na po yung i-handle, kaya niya na pong patunayan sa sarili niya din na kaya niya na po. Sure po ako alam niyo po na kaya nga po hindi nga po tinanggap ni Miss Catherine Bernardo nung nakaraan na parang in-offer sa kanya yun. Kasi wala pa po siyang yung hindi pa po niya sinisigurado sa sarili niya na baka mag-field siya. Kaya nga po, this time nga po pumayag niya po siya na isa sa maging judge kasi nga po sa tingin po niya kaya niya at gagawin niya yung best niya para mapaganda pa mas lalo yung Pinoy Got Talent. Kaya po, alam na po ni Miss Catherine Bernardo paano kilatisin yung isang contestant. Kaya nga po siya pumayag. Kasi alam naman po natin si Miss Catherine Bernardo, hindi yan kukuha ng isang project
kung hindi po siya sigurado na magiging maganda yung resulta, kung hindi niya maibibigay ng yung best niya or lubos na kakayahan niya. Kaya sigurado po ako, bago po natin i-judge itong si Miss Catherine Bernardo, bigyan muna po natin siya ng pagkakataon para ipakita kung ano po yung kaya niyang gawin or ipakita yung best niya. Samantala, napag-alaman din po natin na itong si Miss Camille Villar nakapag-relax dahil nga po sa movie po nina Mr. Alden Richard at Miss Catherine Bernardo. Ito nga po ang magandang balita. Miss Camille, kahit na-hectic ang schedule nila sa kampanya, may time siyang manood ng sine para mag-relax. Where, eto nga po yung sagot ni Miss Camila, when recently nanood ako na Hello Love Again, para kumalma ng konti, para ma-relax tayo ng konti. Tinanong po siya, kinilig ba siya? Maganda ito ang kanyang sagot. So talagang maganda, minsan nakakamiss. Buti meron tayong time to relax. Komento niya sa pelikula nila Mr. Alden Richard at Miss Catherine Bernardo na #1 movie ngayon sa Netflix. Samantala, dumako naman po tayo sa huli natin showbiz update. Walang direktang payag nga po itong si Miss Kim Chiu, 34 years old, at Mr. Paolo Abilino, 36 years old, sa estado ng kanilang relasyon. Pero panay ang tukso sa kanila ng kanilang co-stars na kinikilig daw sa chemistry ng dalawa sa pelikulang My Love Will Make You Disappear. Marap nga po sa press sina Miss Kim at Mr. Paolo at iba pang mga cast member ng pelikulang My Love Will Make You Disappear noong February 19, 2025 kasama sa cast sina Wilma Dasen, Miss Lovely Abela, Bench Manalo, Mix Almendras, Martin Orscadero at Karina Bautista. Napag-usapan dito ang napabalitang pagbubuking umano ni Wilma na may relasyon sina Kim Chiu at Paolo Abilino. Sabi ni Kim, buti pa siya alam niya. Biro ni Wilma, ang totoong headline ay Wilma doesn't give hint at Kim ang Paolo relationship. Ibig daw sabihin ay di siya nagbigay ng hint. Biro ulit ni Wilma, bakit niyo ako kune-question ngayon? Singit ni Kim, eto naman ang damot, ayaw magbigay ng hint. Interview kasi si Miss Wilma tungkol dito. Paliwanag ni Wilma, okay, nung tinanong ako, sila ba? Lagi silang nasa 10 masama ba yun? Tapos sila ba? Parang, so nung nag-headline Wilma doesn't give hint, so di yun totoo. Komento ni Kim, doesn't nga diba? Actually, si Miss Wilma, siya talaga yung push na push. Gusto nga niyang gumawa ng GC group chat, diba? Paglilinaw ni Wilma, si Lovely Abela raw ang may gustong gumawa ng group chat. Sabi naman ni Lovely, usapan nilang gagawa sila ng group chat kung saan magbibigay ng update si Kim kung sila na ni Paolo. Singit nga po ni Kim, pero wala pang group chat. Salo ni Lovely, so wala pa kami ma-update. Dito ay kinumpirma ni Paolo na nagpapadala siya ng bouquet of flowers kay Kim noong araw ng mapuso. May pinadala akong flowers na kangiting pag-amin ni Miss Paolo Abilino. Ibinahagi ni Kim ang litrato ng red, pink, and yellow roses na galing kay Paolo. May note card ding may pangalang Kimberly. Kimberly Xu Yap Chiu ang buong pangalan ni Miss Kim. Kwento ni Kim, umaga niya natanggap ang mga bulaklak. Siyempre, paggising mo, uy Kim, may flowers ka daw. Saan galing? Lahat ng actress, TV host. Akala pangaraw po ni Miss Kim nung una ay galing ito kay Laurenti Chugi, head ng ABS-CBN TV Production at Star Magic. Sabi raw sa note, Happy Valentine's Day from Paolo. Kinilig daw si Kim na makita niyang galing iyon kay Mr. Paolo Abilino. Panonokso ni Kim sa sarili. Sabay kanta ni Kim na mga linyang awiting Dilaw ni Maki. Alam mo, muntikan na sumuko ang puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na bigo. Mukhang delikado na naman ako. Para may pahinti to si Miss Kim nung time na kinantayo na. Natawa si Kim sa panunokso sa sarili at paglagay niya ng musical scoring para sa sarili. Pangiti-ngiti lang po itong si Mr. Paolo Abilino. Sa isang punto ng press con nga po, tinanong ang cast ng My Love Will Make You Disappear kung kailan sila huling kinilig sa tunay na buhay. Sumagot nga po itong si Miss Kim na bago ang MediaCon ay kinilig siya. Binigyan niya ako ng tinapay kanina at tukoy nga po ni Miss Kim kay Mr. Paolo. Sabi natatawang hirit ni Kim, yes, tinapay lang pala. Mahina si ate ko, mahinang nilalang siya. Dugtong pa niya patungkol kay Mr. Paolo. Dinhalan niya ako ng pasalubong after showtime. Sabi tinuro si Paolo at ilang staff ng Star Cinema na nasa audience area ng Dolby Theater.
Yung mga nasa office sa Star, nagre-react din sila. Binigyan ko rin sila, anay ni Paulo. Sang-ayon ni Kim, lahat kami binigyan. Hindi naman issue kay Kim na hindi lang siya ang binigyan ng tinapay ni Paulo. Pagpapatawa ni Kim, at least di sa ihi kinilig. Sa parte ni Paulo, nag-isip muna siya kung kailan siya huling kinilig. Sagot nga po ni Mr. Paulo, sa amin kasi mga lalaki, di ko alam paano explain yung kilig. Ewan ko siguro ngayon, hahaha, pasakayin muna niya. Dagdag nga ng aktor, ano ba? Siguro pag nakikita ko sa baunan ni Kim na may gulay, tas walang halong karne, oy, medyo kinikilig. Biro nga po ni Kim, kinilig siya sa cook namin. Tatlong klaseng ulam daw kasi madalas ang baon ni Miss Kim at tinutuksyo siya na mga co-star niya na sadyang nilalaan ni Kim ang isang baon niyang ulam para kay Mr. Paulo. Sa huli, ang tanging inamin ni Kim at Paulo ay mas close na sila sa isa't isa ngayon. Ayon kay Paulo, pangatlong proyekto na nila ni Kim ang My Love Will Make You Disappear, kaya masasabi niyang close na sila. Una sila nagkatrabaho nga po dito sa hit drama series ng Linlang noong 2023 at sinundayin ng Pinoy adaptation ng K-drama na What's Wrong With You, Miss Secretary Kim noong 2024. Sabi pa nga po ng aktor, di ko alam na makakatrabaho ko si Kim. I wanted to work with her. Pero hindi ko in-expect kasi after a while, iba na rin ang tahak na gusto kong gawin. Di ko alam na kay Kim pala bagsak ko. Napangitin at napatili na lang po sa kilig. Pwede wala ng further question, ito na lang pong nasanbid ni Miss Kim that time. Naalala naman ni Kim na sabay sila ni Paulo na sumabak sa showbiz. Mas matanda nga lang daw sa kanya si Paulo. Pero parehas sila na produkto ng reality show. Si Paulo ay finalist na Starstruck ng GMA7 habang si Kim ay big winner ng Pinoy Big Brother ng ABS-CBN noong 2006. Nagbiro nga po itong si Kim, ibinoto pa raw niya noon si Paulo. Ayon kay Kim, hindi niya akalain magiging close sila ni Paulo dahil polar opposite sila. Kung siya ay madaldal, si Paulo naman ay sobrang tahimik. Di ko alam paano siya kakausapin, ani nga po ito ni Miss Kim Shu. Pero ngayon, aminado si Kim na minsan ay nakakasama niya mag-workout itong si Paulo. Minsan ay maidlo siya matchi-matchi ang kanilang black and pink bikes. Sa March 26, ipapalabas na nga po ito sa sinihan ang My Love Will You Make Disappear. Sa direction po ito ni Chad Bidanes habang ang screenplay ay sinulat ni Prime Cruz. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.